I'm willing to play with you, Drake. Pagsasasihan mong pinakasalan mo ang isang katulad ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, I should have played my part to destroy his sanity. Isang araw pa lamang kasi ang nakakalipas magmula noong umuwi ako ng probinsya without winning our fierce battle in Manila. Pero sumasakit na talaga ang ulo ko. Bakit ako umuwi? To accept our wedding arrangement with the thought of winning against him completely. Ang buong akala ko pa naman ay matutuldukan na ang laban namin ni Drake. Ngunit umpisa pa lang pala ng mas matinding banggaan sa pagitan naming dalawa. And unfortunately, ako ang nahulog sa plano nito. Hanggang sa nagising na lamang ako kinaumagahan bilang si Amanda Madi sa Avedra Generoso. Magmula pa kasi noong pagkabata pa lamang, his emotionless and sleepy eyes were a piece of to me. Minsan ay tinatanong ko rin ang aking sarili kung ipinanganak bang may sapak ang lalaking ito o sadyang ipinanganak lamang siya para sirain ang mundo ko. Matalim kong tinitigan ang mga mata niya bago na pagpa siya ang kausapin nito ng masinsinan. You can lower your guard now. Drake, don't be too stiff. Ako na lang ang kasama mo ngayon sa kwarto na to, kaya hindi mo na kailangang magpanggap pa. Masyado mo namang pinapahalata na takot ka sa akin eh. May panunodyo kong sabi sa kanya. Sinadya ko pang asalin si Drake nang naka-crosslegs akong naupo sa kama, habang nananatili naman siyang nakaupo sa sofa. Pakiramdam ko ay takot na takot siyang lumapit sa akin dahil sa nagawa nitong kasalanan para lamang maikasal kaming dalawa. Based on his skills, hindi na ako nagtataka dahil alam kong madali lang para sa kanya ang makuha ang approval ni Dad na ikasal kaming dalawa sa lalong madaling panahon. Are you scared of me? Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi umimik si Drake, pero nakatuon pa rin ang malamlam niyang mga mata sa direksyon ko. Ano ang problema ng lalaking to? Dahil ko pa kasi ngayon ang may nakakahawang sakit kung dumistansya sa akin eh. Sinubukan ko itong lapitan pero laking gulat ko na lamang nang mabilis siyang tumayo mula sa kinauupuan at naglakad papalayo. Para tuloy akong nakikipaglaro ng patintero sa loob ng isang malawak na master's bedroom. Stop avoiding me, jerk! Sabihin mo na kung ano ang mga kondisyon mo nang matapos na tayong dalawa. You know I am beautiful and rich, kaya naman kaya kong ibigay ang lahat para mapawalang bisa ang kasal nating dalawa. Singhal ko sa kanya. I am confident in my own way. Dahil kahit anong subok nitong talunin ako noong nasa Maynila pa lamang kaming dalawa, ay hindi man lamang siya nanalo. Madali lang para sa aking tapatan ang business proposal na ginagawa niya. Minsan ay pirma na lamang ang kulang, pero nagagawa ko pa rin sulutin ang mga investors nito. At kahit sa simpleng habulan, mabilis ko pa rin naaabot ang kwelyo nito, hanggang sa buong lakas ko siyang hinihila papalapit sa akin. Hindi kita iniiwasan, Mandy. I'm just protecting myself from you. What the hell? Ganun na ba kasama ang tingin niya sa akin? Mamamatay tao ba ako para kailangan niya ng self-defense? Kung balibagin ko kaya ito hanggang sa hindi na siya makagalaw? Sad ko sa aking isip. Then what are you doing? Hinihingal kong tanong. Bumuntong hininga ito sa kamatima kong tinitigan. Gusto mo bang ulitin ko ang sinabi ko? Hindi kita iniiwasan at wala akong balak gawin yon. I'm just trying to understand the situation. He's trying to understand the situation? Seryoso kong pinagmasdahan ang mukha nito, saka sinubukang basahin ang nilalaman ng isipan niya. Masasalamin ang matinding panghihinayang sa kanyang mga mata. Meron ba itong unfinished business na naiwan sa Maynila? O baka naman may nililigawan siyang babae bago ang biglaang kasal naming dalawa? I don't really care about his problem. I'm more concerned with my future because we're both stuck in this situation. Pareho lang naman kaming naipit sa arranged marriage na napagkasundoan ng aming mga magulang. At ang mas malala pa doon, ginusto kong makipaglaro sa isang tulad niya habang sinasamantala naman ito ang pagkakataon para mahawakan ako sa leeg. More or less, maybe he wanted to expand his trashy company for his selfish ambition. Possible din namang naisipan itong gumanti nang maalala niyang ako pala ang babaeng nakatakda nitong pakasalan. She can escape from me, Drake.
You are now my husband, whether you like it or not. Nanatili itong tahimik habang nakatingin sa akin na para bang hinihintay kung ano ang susunod kong gagawin. Alam ko namang hindi aatrasan na Drake ang hamon ko dahil masyadong mataas ang prinsipyo nito sa buhay. Nakakasigurado akong handa siyang gawin ang lahat maipakita lamang sa lahat na mas matalino at mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. How can I escape? You're one top of me, Mandy. Aniya sa kapinagmasdan ako ng tingin. Sumibol ang pilyong ngiti sa mga labi ko nang makitang namumula ang mukha niya habang nakahiga sa kulay puti at malawak na kama sa gitna ng silid. Mahina akong natawa. Ganito pala ang epekto kapag nasa ibabaw ko ng lalaking tinuturing kong kalaban. Binasa ko ang aking labi, sabay hawi ng humaharang na hibla ng buhok sa aking mukha. Are you turned on? I asked him using a seductive tone. Sinuklian niya naman ako ng masamang tingin, sabay tulak ng malakas sa akin. Mahigpit akong humawak sa itim na tuxedo ni Drake, wag lamang akong mahulog. Pero huli na ang lahat. What the heck? Mapipilayan ako sa ginagawa mo, Drake. Singhal ko habang nanlilisik ang mga mata. Bakas ang matinding inis sa mukha ko habang nakahawak sa aking balakang. Nakakapanghinayang talaga ang aking kagwapuhan at katalinuhan ng lalaking ito. Dahil wala man lamang siyang kahit konting respeto sa katawan. He is not a gentleman, not even a little. Pero hindi ako susuko sa kanya. Kailangan kong gawing miserable ang buhay nito habang kasal kaming dalawa. Tumalikod ka, Drake. Baka nakakalimutan mong honeymoon natin ngayong gabi. Strikto kong wika. Mabilis naman itong sumunod sa sinabi ko, kaya't sunod-sunod akong napailing. Muntikan ko nang makalimutan na lalaki pa rin pala ang kasama ko. Kaya wala man lamang itong kahit konting pagtutol sa katawan. Gusto pa atang maka-home run ang unggoy nito sa akin. Hindi ganito si Drake noong nasa Maynila pa lamang kaming dalawa. Halos pandirian na nga ako nito sa tuwing lumalapit ako sa kanya. Iwas dito, iwas doon. Kaya't hanggang ngayon ay naiinis pa rin ako tuwing pinaparamdam nitong wala man lamang siyang kahit konting interes sa akin. Kulang na lamang ay pakasalan nito ang kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya dahil sa pagiging sobra niyang workaholic. Lihim akong napangiti nang makita kong dahan-dahang nahulog sa sahig ang mamahalin kong wedding gown na nasundan naman ng makapal na petticoat. Sa mga oras na ito, tanging ang mamahaling white lingerie na lang ang nakatakip sa maselang bahagi ng aking katawan. Humarap ka sa akin, Drake. Nanunokso kong sambit. Just tell me how beautiful I am. At baka magbago pa ang tingin ko sa'yo. Mas pinili kong dead mahinang sinabi nito hanggang sa naisipan kong ipakita ang aking alindog sa kanyang harapan. Tignan natin kung sino ang maglalaway sa ating dalawa, Drake. Huwag kang magubad ng ganyan, Mandy. Baka magkaroon ka ng lumonya dahil sa ginagawa mong yan. Sabi nito sa malamig na boses habang walang emosyon ang mga matang nakatingin sa akin. Mabilis nitong hinila ang makapal na puting comforter at ginawang pantakip sa aking katawan. Sinubukan kong magmatigas at sinadya pang ihulog ang comforter na ibinigay niya sa akin sa sahig. May panunodyo ko pa itong tinitigan nang makitang nakatingin ang asul nitong mga mata sa aking dibdib. Let me pleasure you tonight, Drake. Sinadya akong landian ng boses ko para maakit siya. Hindi ka ba nagagandaan sa akin? Hindi ka man lang ba naaakit kahit konti? Umiling ito sa kadahan-dahang pinulot sa sahig ang comforter. Akala ko itatakpan niya ulit ang katawan ko. Ngunit huminto ito sa katinitigan ako ng taas-baba. Sorry, hindi man lang ako kinikilabutan sa ginagawa mo. Ano raw? Hindi siya kinikilabutan? Wala man lang kahit konting epekto ang ginagawa ko sa kanya ngayon? Daig ko pa ang nanigas sa aking kinatatayuan nang tinitigan niyang muli ng mabuti ang aking katawan. Sabay takip sa akin ng comforter. Bulag ka ba talaga? O nagbubulag-bulagan ka lang, Jake? Imposibleng. Hindi ko ba nagawang tapusin ang gusto kong sabihin dahil pinigilan niya na ako sa pamamagitan ng mahina at nakakainsultong tawa. Sino ba naman kasi ang maaakit sa malapandesal na maliit mong dibdib? Alam kong maganda ka, edukada at mayaman ang pamilya mo, pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko, no? Pinamulahan na lamang ako, hindi dahil sa sobrang kilig, kung hindi dahil dala ng matinding inis na nararamdaman.
How dare you, Drake? Napadabog ako sa aking kinatatayuan sa kagalit itong itinuro. Simula sa araw na ito, ay sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Lalo siyang natawa na para bang isang malaking joke ang mga salitang binibitawan ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit tuwang-tuwa ang lalaking ito sa tuwing nakikita niyang stress na stress ako sa kanya. Alam na alam niya kung papaano papakuluin ang dugo ko. Hanggang sa umabot sa puntong napapasigaw na lamang ako dahil sa sobrang inis. Isisigaw mo na naman ba ang pangalan ko, Mandy? I rolled up my eyes. Hindi ko na isisigaw ang pangalan niya dahil buong buhay ko nang ginagawa yon. Magmula pagkabata ay wala na akong ibang ginawa kung hindi ang tawagin ang pangalan ni Drake. Bakit? Dahil sabay kaming lumaki at nagkaroon ng muwang. Siya bilang tagapagmana ng mga heneroso at ako naman bilang nag-iisang anak ng pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalawak na taniman ng pinya sa gawing norte. We were childhood sweetheart. Minsan ko na rin hinangaan si Drake dahil sa pagiging complete package nito. He grew up into a drop-dead gorgeous man, a genius and a hard worker. While I became a beauty, hindi mabibilang ang mga lalaking humahanga sa taglay kong kagandahan at pati na rin sa katalinuhan. And that includes him. Kaya naman walang mapagsidla ng tuwa ng mga magulang ko nang makita nilang nagkakamabutihan kaming dalawa ni Drake. And because of that, nagising na lamang kaming dalawa na nakatali na sa kasal na pinagplanuhan ng aming mga pamilya. Teka, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Tinikom ko ang aking mga labi at tahimik na naupo sa sopa habang nakatingin sa kanya. Ang bilis naman ata akong namiss ng lalaking to. Hindi pa nga umaabot ng 1 oras sa pag-iikot ay hinahanap niya na ako kaagad. Siya naman tong parang mantika akong matulog. Kaya't hindi niya napansin na lumabas ako ng master's bedroom. Nakakaloko ko siyang tinignan. Secret, hindi ko sasabihin sa'yo. Mabilis na sumama ang timpla nito. Mahalata sa mukha nitong hindi niya nagustuhan ang naging sagot ko. Tell me. May diin niyang sambit na para bang nag-uutos. Marahas akong humarap sa kanya. Kailangan ko bang mag-report sa'yo sa oras-oras ha? Hindi ba gumagana ang CCTV ng cameras ng mansyon na to? Humugot siya ng malalim na hininga na para bang napagtanto nitong tama ang sinabi ko. Nagpagod pa siyang hanapin ako. Ngayong pwede naman niyang tingnan ang CCTV footage para mabilis akong mahanap. 1 point for you, Amanda. It's your breakfast. May pupuntahan tayo pagkatapos. Natulala ako sa breakfast in bed na nasa aking harapan. Saan tayo pupunta? Wala akong natanggap na sagot mula rito. Diretso siyang naglakad papunta sa shower nang hindi man lamang lumilingon sa direksyon ko. Hindi ko naman napigilang huwag kabahan dahil ito ang unang beses na lumabas kaming dalawa bilang mag-asawa. How should I prepare myself? Wala naman itong nabanggit kung may mahalagang tao kaming kikitain. Wala rin akong alam kung anong klaseng lugar ang pupuntahan naming dalawa. Are you ready? Pinagmasdan ko ang sarili sa salamin, saka napahugot ng malalim na hininga. Not yet, sabi ko habang maingat na itinatago ang lakad sa ilalim ng suot kong damit. Hindi ko man ito nakikita, pero narinig ko ang marahas niyang pagbuga ng hangin mula sa labas. 10 times more, paniguradong sermon na naman ang aabutin ko mula sa kanya. Mayabang akong tumayo sa harapan nito pagkatapos kong mag-ayos. Siguro naman ay hindi na siya mahiyang ipagyabang ako in public. Baka nga kaingitan pa siya ng mga kalalakihang makakita sa aming mamaya. What the hell, Mandy? Dismayado niya akong tinitigan habang napanganga naman ako nang makita ito. Ano tong suot-suot mo? Tanong ko habang nakatingin sa suot niyang simpleng white t-shirt at pati na ring jogger. Napabuntong hininga na lamang ito. Hindi ba akong dapat na magtanong sa'yo niyan? What the hell are you wearing, Mandy? Bakit base na base ka with matching makeup pa? Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga tanong nito ni Drake. Sinamahan ko na ito ng tingin pero hindi pa rin nawala ang disappointment sa mga mata niya. You are overdressed, Mandy. Lalabas lang naman tayong dalawa para bumili ng groceries. Napaawang ang mga labi ko. Groceries? Yes, groceries. Humugot ako ng malalim na hininga. Dapat ay inutos mo na lang sa mga katulong natin yan. Agad naman itong napailing sa kinatatayuan, saka mabagal na naglakad papunta sa kinatatayuan ko.
di mawawala na ng sense ang pagiging mag-asawa nating dalawa kapag ginawa kong bagay na yun. Gusto ko lang namang pumunta tayo ng mall at mamili ng magkasama, just like what normal married couples do. Pinigilan ko na lamang ang aking sarili at tahimik na tinanggap ang aking pagkatalo. Ano pa nga bang magagawa ko? Di magbihis at maghilamos na lang. Dahil gusto ata ng lalaking to na maglaro kaming dalawa ng bahay-bahay ngayong araw I'm giving you 1 point, Rick. Siguro kung ibang lalaki ang kasama ko ngayon, ay baka kinilig pa ako kahit papaano. Pero imposibleng mangyari yon dahil si Drake ang harang ng harang sa dinaraanan ko. Kulang na lang kasi ay magkaroon kaming dalawa ng debate habang namimili ng mga gulay. Letos na nga lang ay nagkakagulo pa kaming dalawa sa variety na aming bibilhin. Halos hindi rin ako mapakali nang mapansing 2 pushcart na ang napupuno nito. Teka, akala ko ba'y mamimili lang kami ng groceries? Bakit para atang gusto na nitong magpa-impress at bilhin ng buong supermarket? Don't tell me, Drake. Natutulong akong magbuhat sa mga pinamili natin, ha? Bumaba ang tingin ko sa mga kartong nasa aming likuran. Mahina naman siyang natawa. Why would I do that to my wife? Aniya, saka pinagalaw ang mga braso na tila ba may balak siyang suluhin ng trabaho. Bumaba naman ang tingin ko sa katawan ni Drake hanggang sa lihim na lamang akong napalunok nang mapansin ang laki ng pinagbago nito. Pinasadahan ko ng tingin ang maugat niyang braso na para bang ilang taon na rin ang ginugol nito sa gym para maging ganoon yun ka-firm. Mahalata na rin ang malapandisal niyang abs sa suot nitong t-shirt, lalo na't hindi yun masyadong makapal. Nahigit ko na lamang ang aking hininga nang muli itong magsalita. Nag-enjoy ka ba sa nakikita mo, Mandy? Do you want me to show you more? Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko sa sahig. Shut up, Drake. Kunwari ka pang magbubuhat. Yun naman pala ay susunod ang security mo para kunin ang mga pinamili natin. Muli itong natawa. Victim? Pinagmasdan ko siya dahil napakarami kong naaalala sa salitang iyon. Victim kasi ang palaging sinasabi ni Drake sa tuwing nagbibiroan kaming dalawa. Madalas niya rin akong napapaniwala sa mga kalokohan niya noon. Saka ito sisigaw at tatawa ng malakas. I am talking about his childish side 50 years ago na. Na buong akala ko ay matagal na niyang ibinaon sa limot. 1 buwan matapos ang kasal naming dalawa ni Drake ay nanatili kaming aso't pusa sa loob at labas ng kanyang mansyon. Walang araw na wala kaming sagutan. At kahit sa harapan ng mga kasambahay nito, ay nag-aasaran pa rin kaming dalawa. Hindi ko alam kung bakit sa kabila noon, ay wala rin iisa sa amin ang nakapag-iisip na mag-file ng annulment. Dahil kung tutuusin, ay pwede naman naming sabihin sa aming mga magulang na sinubukan naming bumalik sa dati. Pero marami na talagang nagbago. Hindi na ako ang dating Amanda at hindi na rin siya ang dating Drake. Matured na kaming dalawa ngayon, kahit marami na rin kaming hindi na pagkakasunduan. Mapabuhay mag-asawa man o plano para sa aming kinabukasan. Kaya naman mas mabuti pa sigurong kung maghihiwalay na lamang kaming dalawa habang maaga pa, kaysa magsayang pa kami ng mga araw at oras. Napabugan na lamang ako ng malakas na hininga habang nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Sinabi ko namang gusto kong magpaiwan sa probinsya pero hindi siya pumayag. Mas mabuti raw kung magkasama kaming babalik ng Maynila pagkatapos ng mahaba-haba naming leave. Para tuloy kaming nagsisinungaling sa lahat dahil buong akala nila ay nagkaroon kaming dalawa ng unforgettable honeymoon abroad. Pero nagpakabulok lang naman kami sa mansyong regalo ng mga magulang nito. Halos 2 oras na siyang nasa meeting, kahit napagpasyahan kong lumabas na muna para magpahinga. Hindi naman ito ang first time ko sa kumpanya ng mga heneroso. Dahil pabalik-balik na ako rito magmula pa noong ang daddy niya ang nagmamanage, hanggang sintanggap niya ang responsibilidad na ibinigay nito. Amanda? I shut my eyes firmly. Wala sana akong balak na kausapin ng taong nasa harapan ko kung hindi siya muling nagsalita. Long time no si Amanda. Saglit kong pinagmasdan ang mukha niya hanggang sa natandaan ko na ang ngiting ipinakita nito sa akin. Vince, is that really you? Nahigit ko ang aking hininga. Why are you here? Bakit ka nandito, nerdy? Akala ko pa naman ay babubula ka na sa States kasama ng mga magulang mo. Hindi ka man lang nagparamdam.
Nawalan tuloy kami ng balita patungkol sa'yo. I came back for you. I came back for unofficial business. Aniya saka makahulugang umiti sa akin. Hindi ko naman maiwasang titigan ang mukha nito dahil sobrang laki na ng pinagbago niya. Those almond eyes. Madalang ko lang makita ang mga ito noong mga bata pa kami dahil madalas silang natatakpan ng makapal na eyeglasses. Matagal ko nang alam na kissable ang lips niya pero mas nakakaengganyo na silang tingnan ngayon. Tumangkad rin siya pero mas patangkad pa rin si Drake. And to tell you honestly, well-built na rin ang katawan niya ngayon. Nakakahiya dahil tinawag ko pa siyang nerdy kahit hindi naman na dapat. Mas bagay na sa kanya ang Mr. Yummy ngayon. How long will you stay here in the Philippines? Kasama mo ba sila tita? How about your little sister? Sabi ko saka napasilip sa likuran nito. Umiling ito habang nakapako pa rin ang mga mata sa akin. Magtatanong pa sana ako ulit pero mabilis akong natigilan nang walang pasabing inabot ni Vince ang kamay ko. I know the truth, Amanda. Pinakasalan mo lang si Drake dahil ipinagkasundo kayong dalawa. But you don't really love him. Hindi mo na siya mahal, hindi ba? Matagal na? Bulong nito nang magawa niyang makalapit sa akin. Pigil ang hininga ko naman siyang tinitigan. Vince. Amanda, I came here to save you. Just leave him and I'll do everything to make you happy. Hindi mo na kailangang magtiis sa lalaking hindi mo naman mahal. I'm about to answer, Vince, when a pair of hands suddenly grabbed me away from him. Ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata ko nang makita ko ang galit na imahe ni Drake sa aking likuran. Hindi ko maintindihan pero parang handa nang kumain ng tao ang dilim ng facial expression niya. She said, "You came back to the Philippines for partnership. Bakit asawa ko ata ang gusto mong makasama, Vince?" Ngayon ko lang siya ulit nakitang ganito pagkalipas ng napakahabang panahon. Hindi lang mukha niya ang galit. Kasama na rin ang kamao nitong nangakuyom ng mahigpit. Leave my wife alone! Kumurap na lamang ako nang masinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa aking balikat na para bang wala itong balak na ibigay ako sa taong nasa harapan namin. You don't deserve her, Drake. Amanda deserves better. Kagatlabi akong yumuko. Halo ang emosyong nararamdaman ko sa sinabing yun ni Vince. Tigilan mo na ang panggugulo sa isipan ng asawa ko. Let me remind you that you are inside my property. I can sue you anytime I want. Hasik ni Drake. Pinagmasdan ko ang mukha ni Vince at nakita ko ang matinding pagsusumamo sa mga mata nito. Ano kayang mangyayari kung tatanggapin ko ang alok niya? Magiging masaya ba ako sa kanya? Well, siguro. Be mine, Amanda. Can you be my second wife? And I swear, you will be happier with me. Second wife? Anong pinagsasasabi nito? Sad ko sa aking isipan. Mabilis na sumama ang timpla ko sa aking narinig. Pinigilan ko muna ang aking sariling huwag makapagsalita ng hindi maganda kay Vince nang makumpirma kong may suot na itong wedding ring sa kanyang kamay. Okay na sana ang pasok niya sa eksena, kaso nga lang ay gusto pala akong gawing kabit ng hinayupak na ito. Let me show you how we're madly in love with each other, bastard! Napamulagat ako at tuluyang nasemento sa aking kinatatayuan nang maramdamang lumalapit ang labi ni Drake sa aking mga labi. Hinalikan niya ako sa harapan ng mga empleyado at pati na rin mga investors na nakapalibot sa aming tatlo nang walang pasabi. Alam ko namang walang masama dahil mag-asawa naman kaming dalawa. Pero ginulat niya ako ng sobra. Hindi ba pwedeng magpaalam muna? Nakauwi na kaming dalawa sa pagmamay-ari nitong presidential suit. Ngunit nahuli ko pa rin naglaban sandali ang mga panga nito, saka napabuntong hininga. Lumipat ako ng tingin dito. How dare you to do that in front of everyone, Drake? I am talking about the kiss. Hanggang ngayon kasi ay parang nililiyaban pa rin ang mga labi ko dahil sa ginawa niya. May karapatan naman ako, hindi ba? I just gave him a lesson. Sabi ni Drake na para bang nagpapaliwanag. Inis ko siyang tinitigan. Kung ganun bakit parang pumuputok pa rin yung butsi mo hanggang sa ngayon? Humugot ito ng malalim na hininga bago napasandal sa kinauupuan. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya.
at wala akong balak na basahin iyon sa mga oras na ito. You almost gave in, right? I saw your reaction. Alam kong muntikan ka nang bumigay sa mga sinasabi ni Vince. Mahina akong napatikhim. He saw right through me. Kahit kailan talaga hindi ako makakapagsinungaling sa lalaking ito. Mas pinili kong huwag umimik dahil alam ko namang wala na akong lusot. Totoo kasi ang sinabi niya. Totoong totoo iyon. May lumapit lang sa'yo. Muntikan mo nang makalimutang may asawa ka. Let me remind you that he is still a nerd who became a womanizer. Kumunot ang noo ko. I'm still with you. Isn't that enough? Sabi ko saka napabuga ng marahas na hininga. Sinamahan niya pa rin ako ng tingin. Hindi nga ito sumasagot pero para niya naman akong papatayin sa pamamagitan ng tingin. Natapos na lamang kami kumain ng dinner pero hindi niya pa rin ako iniimik. Minsan ay nahuhuli ko pang masama ang tingin niya sa akin na para bang may kasalanan talaga akong nagawa sa kanya. Teka, nagsiselos ka ba? Hindi ito umimik at harap-harapan niya talaga akong dinedma. Hay nako, makaligo na nga lang. Baka sakaling mabawasan pa ang stress na nararamdaman ko pagkatapos. Sabi ko habang pinapakita sa kanya ang hawak kong bathrobe. Kung sino pa itong umalik sa akin sa harapan ng maraming tao, ay siya pa itong galit. Nakalimutan niya atang siya rin ang first kiss ko. Asar ko siyang tinitigan. Hindi ito umiimik pero napansin kong bagya siyang natigilan sa kinauupuan. Pakanta-kanta akong lumabas ng shower. I tried to divert my attention through singing. Pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa isipan ko ang ginawa niya kanina. Kung hindi niya sana ako hinalikan ng ganon, ay hindi babalik sa alaala ko ang first kiss naming dalawa. Mandy, natataranta kong ibinalik ang bathrobe nang marinig ang boses niya sa aking likuran. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba'y may privacy kaming dalawa kapag ganitong bagay na ang usapan? Hinarap ko ito at akmang bubulyawan ko na sana siya pero bigla akong natigilan. You're still keeping this? Bahagya nitong itinaas ang hawak na naghatid naman ng kaba sa aking dibdib. Give me back my locket. Sabi ko at nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan ni Drake. Sinubukan kong abutin ang hawak niya pero hindi niya ako hinayaan. Bakit mo ginalaw ang mga gamit ko? Ibalik mo sa akin yan. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para mabawi ang aking locket sa kamay nito. Pero muntikan na lamang akong masubsob sa kanyang harapan. Akala ko ay matatawa siya sa nangyari pero hindi niya ako inasal. Bagkos ay may pag-aalala niya akong tinitigan. Why don't you answer my question, Mandy? Humina ang kanyang boses. I gave this to you 15 years ago, right? Bumaba ang kamay nito na sinamantala ko naman para bawiin ang hawak niya. Mahigpit kong hinawakan ang locket sa takot na baka kunin niya na naman sa akin iyon. Ano bang gusto mong gawin ko sa locket? Itapon? Hindi ko ginawa dahil nanghihinayang ako sa gamit. Ipinagdarasal kong paniwalaan niya ang naisip kong palusot. Nanghihinayang ka sa gamit o ayaw mong kalimutan ang pinagsamahan nating dalawa? Hindi ko alam kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob ngayon. Nawala naman itong ibang ginawa kanina kung hindi ang iwasan ako. I don't need to answer your question. Wala na rin namang magbabago kahit sagutin kita. Dahan-dahan akong umiwas ng tingin para matapos na ang usapan. Ayokong tumagal pa yon at baka kung ano pang masabi ko mamaya. Bumalik ang alaala ng aking first kiss. At kasama na rin doon ang sakit na naranasan ko pagkatapos niya akong iwan kinabukasan para lumuwas ng Maynila. Meron, Mandy. Marami. Napahugot ako ng malalim na hininga. Sinubukan kong pigilan ang aking sarili, ngunit tuluyan na akong sumabog nang marinig ang sinabi niya. Maraming pagbabago? Natatawa kong sabi sa kanya. Tama na, Drake. Hindi mo na ako pwedeng paikutin dahil minsan na akong napagod sa'yo. At pati na rin sa mga pangako mo. Bahagyang kumunot ang noo nito sa akin. Yan ba talaga ang totoong dahilan kung bakit galit na galit sa akin? Kaya ba nagbago ang babaeng walang ibang ginawa noon kung hindi ang purihin ako? Napabuntong hininga ako. Mukhang wala na akong pwedeng gawin para makaiwas sa usapan. Maraming nagbago. Masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili mo ngayon. Sabi ko habang sinusubukang pakalmahin ang aking sarili.
Alam kong mawawalan rin naman ng silbi ang usapan nating dalawa dahil parte na ng nakaraan ng mga nangyari. Kasama na roon ang regalo niyang lakit na itinago nito ng matagal na panahon. We're talking about us here, Mandy. Walang kinalaman ng pagbabago ng status nating dalawa o kahit ang pagiging magkakompetensya natin sa maraming bagay. Kumunot ang noko rito. Ano pa ba ang gusto mong marinig mula sa akin? Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan at magpapakatotoo rin ako sa iyo, Mandy. Pakiramdam ko ay tuluyan akong nakawala mula sa isang matibay na tinikala dahil sa sinabi nito. Ikaw ang mortal kong kaaway, Drake. Hindi ito sumagot na para bang hinahayaan niya akong sabihin lahat ng mga hinanakit na matagal ko nang kinikimkim. Sobrang daya mo naman kasing lalaki ka. Basta mo na lamang akong iniwan kasama ang mga pangarap nating dalawa. Nawalan na ako ng pakialam. Kahit pababa na ng pababa ang tono ng pananalita ko. Meron na ring nangingilid na luha sa mga mata ko. Ngunit mas pinili kong baliwalain ang lahat ng iyon. Sinubukan ko ang lahat, Drake. Ginawa ko ang best ko para habulin ka. Pero anong nangyari? Pinaramdam mo sa akin na kailanman ay hindi ako magiging sapat para sa'yo. Mandy, mahina nitong bigkas sa pangalan ko. Tulala ko lamang siyang pinagmasdan. You made me feel that I am not enough. Kahit na anong gawin ko, imposibleng mahabol kita, Drake. Na kahit anong pagsisikap ang gawin ko, malalamangan at malalamangan mo pa rin ako. Mariin kong kinagat ang pang-ilalim kong labi, matapos ang tumingala. Sinubukan kong pigilan ang mga luha ko dahil ayaw kong masayang na naman ito sa isang tulad niya. Pinagod mo ako ng pinagod. Hanggang sa tuluyan ng napalitan ng pagkamuhi ang pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Sabi ko saka napahugot ng malalim na hininga. Muli kong pinigilan ang mga luwang nagbabadya sa mga mata ko. Naiinis ako sa tuwing naaalala kong binago ko ang aking sarili para lamang mapantayan siya. Munti ka na nga itong mapamura. Pinigilan ko lamang ito sa pamamagitan ng tingin. Huwag mo nang ituloy ang pagmumura mo at baka mas lalo pang sumama ang loob ko sa iyong lalaki ka. Look, Mandy, pumikit ako ng mariin. Parang gusto kong kumuha ng headset. Huwag ka lamang marinig ang mga salitang sasabihin niya sa akin. Baka mamaya ay pamukha pa nitong may feelings pa rin ako para sa kanya at kailangan ko nang ihanda ang aking sarili para sa magiging annulment naming dalawa. I love you, Mandy. Tila ng lamig na lamang ako sa aking narinig. I'm sorry for what I did. Hindi ko ginustong maramdaman mo yun. Ibinaba ko ang tingin ko sa kanya hanggang sa nuluha na lamang ako nang magtama ang mga mata naming dalawa. Dapat ay sinabi ko sa iyong hindi mo kailangan gumawa ng effort para sa ating dalawa. Wala kang dapat habulin dahil tinatapos ko lang naman ang lahat ng mga responsibilidad ko kay Dad. Babalikan pa rin naman kita. Siguradong babalik ako para sa iyo. Hindi ko maintindihan kung bakit para akong nawalan ng lakas habang pinapakinggan ang mga sinasabi niya. My God, Drake, munti ka na akong mapasabunot sa aking sarili. You can curse me all night, Mandy. You can curse me all you want. Total sinadya ko namang asarin at galitin ka dahil ayokong mapunta ang atensyon mo sa ibang lalaki. Gusto ko ay sa akin ka lang nakatingin. Kahit minsan parang gusto mo na akong patayin sa pamamagitan ng tingin. Ayos lang sa akin yon. As long as I'll be the center of your attention, I am willing to accept everything. Isang maras na buntong hininga ang pinakawalan ko, saka umiling sa harapan ni Drake. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya. Napahigpit ang hawak ko sa lakit. Hindi ko inaakalang dahil lamang sa regalong binigay nito sa akin noon, ay muli kaming magkakalapit sa isa't isa. Bakit ngayon niya lang sinabi sa akin ang buong katotohanan? Kung kailan namuntikan na akong maniwalang wala itong nararamdaman para sa akin. Drake? Laking gulat ko na lamang nang natataranta siyang tumakbo sa kinaroroonan ko. Huwag mong itapon yan, Mandy. Kunot ng noo ko siyang tinitigan. Umurong ang mga luha ko dahil muntika na akong matawas na naging reaksyon nito. Sinong may sabing itatapon ko to? Bagya siyang namutla. I'm gonna keep this for the rest of my life, Drake. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? You need to stick with your sweetest enemy forever. For 15 years, buong akala ko ay nawala ng pagmamahal ni Drake para sa akin. Kinamuhian ko siya. Kinainasan ng sobra hanggang sa umabot sa puntong
itinuturing ko na siyang kalaban at kakompetensya sa lahat ng bagay. Pero sabi nga nila, hate is the opposite of love. O mas maganda atang pakinggan ang kasabihang, the more you hate, the more you love. Dahil sa kabila ng mga nangyari, lumamang pa rin ang pagmamahal na nararamdaman naming dalawa para sa isa't isa. I promise to stay by your side, always and forever, Mandy. Just please, treat me as the man you love and not as your enemy.